mga pamangkin! This is Tita Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tita Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy! Ano pangalan mo, kuya? Follow na lang po sa folder mo na Sir L po. 30 po, Malabon. Taga 30 Malabon. Okay. Meron po akong relationship po ng 4 years and 3 months. May relationship ka ng 4 years and 3 months. And then? Nagkaroon po kami ng parang argument, pagtatalo. Sa ngayong month lang po, ng March. Then, pagdating po ng April, siya na po yung parang gumawa ng mali. Tapos siya po yung parang nagmamati at victim na humingi siya ng space. Pero yung space pala ng hiningi po niya, parang nakikipagkita po siya dun sa other guy. Teka lang. Medyo parang ngungo kasi yung, parang medyo nasa kuweba yung boses mo eh, di ba? O rinawin ko lang, meron ka jowa ng 4 years and 3 months, naghiwalay kayo ngayong March kasi nanghingi siya sa'yo ng space, tama ba? Yes po, tapos nung nanghingi siya ng space, anong nangyari? Nalaman ko po parang nakikipagkita po siya sa other guy na ayun po yung parang pinagpeselosa ko. So ngayon, nanghingi lang siya ng space sa'yo, pero yun pala, nagkaroon siya ng time sa isang lalaki na pinagseselosan mo. Ano yun, nakikipagkita? Naging sila na? Anong level? Nakikipagkita, pinuportahan pa talaga niya. Kasi kung hindi mo talaga yung guy, bakit mo kailangan puntahan sa pinakamismong lugar na malayo? Kasi Valenzuela yung babae, yung lalaki po tiga Malabon. Pinuportahan pa niya ng way, tapos uuwi siya ng afternoon. So ibig sabihin, sinasadya pa ng jowa mo na puntahan yung guy na nagbabalik kahit malayo, sinasadya niya talagang puntahan. Pero linawin ko lang, hindi kayo nag-break. Nagkaroon lang kayo ng space sa isa't isa. Okay, so ngayon, anong problema mo ngayon? Nag-break na ba kayo o ganun pa rin ang sitwasyon nyo? Yun kasi sa parents sa akin, initially, lalaw-lalaw kasi hindi na po alam yung kasi sa work staff, kung naglalagyan ako ng pagkain. Sabi niya doon sa parents, public ang daw niya ako. Kaya lang, kasi nagtataka ko, bakit ka nakikipagkita doon sa guy na pinagseselosan ko na ano ba meron? So tinanong mo ba yung jowa mo, bakit siya nakikipagkita doon sa guy na pinagseselosan mo? Ang sagot niya sa akin, hindi daw siya nakikipagkita. May mga tao na nagsasabi sa akin, kasi sa mga pinakamismong work, parang something po talaga. So, ibig sabihin, teka lang, wait lang. Ibig sabihin, tinanong mo yung jowa mo, bakit ka nakikipagkita doon sa guy na pinagsiselosan ko? At dinideny ng jowa mo na nakikipagkita siya doon sa guy. Yes po. Pero, legit talaga, at napatunayan mo na nakikipagkita siya talaga doon sa guy. Yes po. Kasi, Tita Kim, before po mangyari yung full off po namin, one time, nilong sa pinaka-mong break time niya, nahuli ko talaga sa guy na kumakain. Ako sa silabi niya, parang nagpasama lang. Sabi ko, ba't mong pasamahin? Alam mo lang nga, ayun ang pinagsasalutak ko. Okay, so yun na nga. So, medyo di kasi namin maintindihan yung boses mo kasi parang nasa ilalim ka ng kuweba. But anyway, so ngayon, anong gusto mo itanong sa akin? Tingin niyo po, Tita Kim, kasi space lang naman ang isip ko na sabi niyang magbalikan kami. Makikipagbalikan po ba ako? Kahit mahal ko po sa kaya lang kasi yung parang trust dito ko na ginagawa pa rin yung mga bagay na dapat hindi niya gawin. Kaya humingi po siya ng space para daw ayusin daw niya yung sarili niya. Okay, so itinatanong mo sa akin ngayon is kung makikipagbalikan ba sa yung jowa mo, itatanggapin mo? Yes po. Okay, teka lang, may tanong lang ako, nakikipagbalikan nga ba ang jowa mo? Sabi niya, space pa lang po pero sabi niya, sa magulang, makikipagbalikan, pero hindi pa kayo. Okay. Kasi yung nanay po, at saka yung tatay, nakakausap ko po. So, sinasabi rin ng nanay at tatay na yung anak nila ay makikipagbalikan pa sa'yo. Opo. So, parang ikaw ngayon, parang hindi mo alam kung saan ka lulugar, kung hihintayin mo ba talaga siya o hindi. Kasi kung hihintayin mo siya, bakit nakikipagkita siya sa ibang guy, di ba?
Yes. Okay, sige, okay. So siguro thank you so much Sir Earl sa pag-share mo ng story mo, no? Ako kasi ito yung nakita ko talaga sa story ninyo, no? Bakit may pagsisinungaling? Kasi kung walang tinatago yung isang tao sa iyo, bakit magsisinungaling? 'Di ba? Doon pa lang sa point na tinatanong mo, lumabas daw kayo kasama ng lalaki na ito na pinagseselosan ko. Akala ko ba space lang? Bakit parang lumapit ka na dyan sa lalaki na 'yan? 'Di ba? Kung ako 'yon, kung talagang mahal kita, at kung ako 'yon, kung wala akong tinatago, sasabihin ko yung totoo. Pero the point na nagsisinungaling siya sa'yo is ibig sabihin may gusto siyang itago sa'yo. At ano yung gusto niyang itago? 'Di ba? At saka ito kasi yun Ito linawin ko lang sa inyong lahat ha. Pag tayo in a relationship, tapos you're asking a space from your partner, okay lang naman yun. Ako para sa akin okay lang naman yun. Kasi minsan kasi talaga sa buhay natin, kailangan talaga natin ng time to breathe. Especially kapag yung partner mo is very toxic na sa'yo. Alam nyo yun, meron kasing mga relationship na mahal mo talaga siya Mahal ninyong isa't isa, pero minsan lang talaga, hindi mo na matagalan yung ugali. 'Di ba? Normal yun sa relationship. May mga time talaga na gusto nyo naman ng isa't isa, pero hindi nyo na matiis yung ugali at kailangan nyo lang huminga at mag-space sa isa't isa. And that is normal. Hindi yon kinakailangan na gawing big deal. Normal lang yung mga bagay na yon. Pero ang hindi normal is, naghingi ka or humingi ka ng space sa relationship ninyo, pero yun pala is lalapit ka doon sa isang tao na pinagsisolosan ng jowa mo. 'Di ba? Kumbaga, humingi ka nga ng space para mas mapabuti yung relationship ninyo. 'Di ba? That's the purpose of space. The purpose bakit tayo kumukuha or nanghihingi ng space is because gusto nating mapabuti yung ating sarili para mapabuti yung relasyon. Yun ang purpose ng space. Ngayon, kung yung purpose mo ng space is para makapagkita sa ibang lalaki, ay hindi tama yun, 'di ba? So, siguro kinakailangan mong i-assess kasi kung talagang mahal ka ba talaga o pinapaasa ka na lang. Kasi kung mahal ka, hindi yun makikipagkita sa ibang lalaki Kung ako bilang isang babae, kung talagang mahal kita at kailangan ko lang ng space, bakit ako makikipagkita at sasadyain ko pa yung isang lalaki? 'Di ba? So, ibig sabihin, hindi talaga genuine yung pagmamahal niya sa'yo o hindi buo yung pagmamahal niya sa'yo. Kasi kung mahal ka niya, hindi niya yun gagawin Hindi yun gagawin ng isang tao na nagsasabing mahal ka talaga. Pero, hindi ka talaga ganun kamahal kasi nga nakipagkita sa isang lalaki tapos nagsisinungaling pa siya sa'yo. Baka sinasabi niya lang na kailangan niya ng space kasi ayaw ka pa rin niyang bitawan kasi choice ka pa rin para sa kanya. Pero hindi kasi dapat tayo option Hindi tayo dapat na choice Kung talagang mahal tayo ng isang tao, dapat pinapanindigan tayo, nire-respeto tayo, at hindi tayo binabastos yung nanghingi ng space tapos nakipag-date sa iba. 'Di ba? Tapos sinasabi pa niya na wala na kami din sa trabaho niya. O, tapos sinasabi niya pa break na kayo sa trabaho niya. Yung guy nandoon. Tapos one time kasi nag-condo kami ulit sa condominium ko dito sa Manilang, Quezon City. Tinanong ko sa kanya yun. Kapag nag-away kami, yung lalaking na yun, siya yung nagpa-comfort sa kanya. Taray, nagpapa-comfort. Oo, sabi ko sa kanya, bakit mo ay yung sila sa selosa ko. Actually, paglo ko na naman na kahit ibigay mo talaga lahat. Kung maglolo ko po talaga. Yes, correct. Diba? It's not an assurance na kapag binigay mo na ang lahat, hindi ka nalulukoy ng tao. Yung iba nga, binigyan pa ng bahay, lupa, kotse, kondominyo. Niloko pa rin. So, wala talaga yan sa ibinigay mo. Nasa respeto yan at dignidad ng isang tao. 'Di ba? Kasi delikadesa rin 'Di ba may jowa ka? Ang clear ng pinag-usapan ninyo na space lang. Hindi ibig sabihin na nanghingi ka ng space, makikipag-break ka na. Pag nanghingi ng space, ibig sabihin, magjowa pa rin kayo. Medyo didistansya lang. Ibig sabihin, hindi ka pwede makipag-date sa ibang tao. Kung nakikipag-date ka na regularly sa ibang tao, nagpapa-comfort ka pa dun sa lalaki na yun na pinagseselosan, there is really something wrong. Kasi kung talagang mahal ka ng babae, irerespeto ka niya. Kung mahal ka ng babae, hindi yan makikipagkita sa iba. Kung mahal ka ng babae, hindi yan mag-e-effort para makipagkita sa lalaki na pinagsiselosan mo. At kung mahal ka ng babae, irerespeto niya yon pero hindi niya yon ginawa. Kaya mag-isip-isip ka kung talagang babalikan ka pa. Kasi baka umaasa na lang tayo sa wala. Parang isip ko pag hindi sila nag-work, mabalikan. Kaya ang tanong ko, kanya, sa mga pangyayari,
ano ba talaga? Yes, linawin mo rin sa kanya. Mag-usap kayo kasi... Kaya lang po ang problema, Tita Kim, nakablock ako sa lahat. Ay, bakit nakablock ka? Akala ko ba space lang? Ay nga po, space lang. Pero nakablock ako sa IG, sa FB, kasi lahat talaga ng social media. O sige, so ganito na lang, mag-usap na lang kayo, lagyan nyo na lang ng closure, kung talagang closure. Hindi pwedeng hanging. 'Di ba? Especially, nagbigay ka na ng space sa kanya, nagkaroon na kayo ng space sa isa't isa, hindi pwedeng hanging. Kasi kawawa naman yung mga iniiwan sa ere, ikaw umaasa ka pa, tapos yung jowa mo nakipaglandian na sa iba. Diba? Hindi naman pwede yung ganon. Kailangan maging fair. Kung talagang ayaw na, ayaw na. Hindi pwede yung dyan ka lang makikipaglandian mo na ako sa iba, wait ka lang. Hindi pwede yung ganon. So kung ako sa'yo, make an effort to talk to your girlfriend. Kasi girlfriend mo pa siya dahil di pa kayo nagbe-break. Make an effort to talk to your girlfriend. Kung binla ka niya, puntahan mo sa trabaho. Kung hindi mo siya mapuntahan sa trabaho, puntahan mo sa bahay, kausapin mo. Ano ba talaga tayo? Break ba tayo o hindi? Tama na yung mga space na yan. Diba? Kung talagang tayo, bawal kang makipag-jowa at makipaglandian sa iba. Totoo naman Diba kapag kayo mag-jowa or mag-asawa, lalo na, hindi ka dapat nakikipag-date sa iba. Saan ba nanggaling yung logic na ganon? Diba? Sino ba nagpauso niya na kapag may jowa, pwede makipagkita at makipagharutan sa iba? Hindi pwede yun. Lalo na kung yung tao na yun is nagiging dahilan ng pag-aaway ninyo. Hindi pwede yung ganon. So, kung ayaw niya at hindi niya magagawa yung bagay na yun, edi mag-break na lang kayo para makapag-move on ka na rin at hindi ka na rin umaasa sa kanya. Diba? Yes. Yun. So, that's my main point. Kausapin mo ng mabuti, make an effort to talk to your girlfriend kung ano ba talaga. Pero hindi pwede na sa habang panahon, ganyan lang kayo, wala kayong closure. Sabi niya, space lang, pero nakikipaglandian siya sa iba. Hindi pwede yun. Walang ganon sa States. Okay? So maraming salamat na wala na nag-over na ata yung oras niya. So thank you so much sa'yo, Sir Earl. Sana ay nakapulutan mo ng aral yung mga sinabi ko ngayon, no. Nakakaloka, marami kasing mga ganun, no. Ewan ko ba sa inyo? Para sa akin kasi, kapag mag-jowa kayo, mag-girlfriend kayo, mag-boyfriend kayo, lalo kung mag-asawa kayo, hindi kayo dapat nakikipagharutan, nakikipaglandian, nakikipagkita sa ibang tao, kahit pa sabihin as a friend lang, lalo kung opposite sex yan, di ba? Tapos yung tao na yan, pinagseselosan pa ng jowa mo, di ba? Hindi mo naman jowa, may jowa ka naman, bakit nakikipagkita ka dun sa iba? May jowa ka naman, ba't hindi ka nagpapacomfort sa jowa mo, nagpapacomfort ka dun sa taong pinagseselosan niya? Ano yun? Diba? Hindi naman na tayo mga pinanganak kahapon para hindi malaman kung ano ibig sabihin nun. Diba? Kung gusto mo talagang magpa-comfort at may jowa ka at naiinis ka sa jowa mo, gusto mo magpa-comfort, huwag ka magpa-comfort doon sa mga taong pinagsiselosan niya o sa mga opposite sex o doon sa mga tao na posibleng mahulog ang loob mo. Magpa-comfort ka sa nanay mo, sa tatay mo, sa lolo mo, sa lola mo. Diba? Sa best friends mo, sa group of friends mo, doon ka magpa-comfort, pero yung magpapa-comfort ka sa opposite sex mo na pinagseselosan ng jowa mo, may ibig sabihin yon. Kaloka. Thank you for watching. Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts.